Next requirements sa submission ng AFS. So, unang-una yung proof of BIR filing required. So, yung mga AFS except the consolidated FS, dapat daw may BIR stamp received. Pero, meron naman yung kasunod. I-file through EAFS, kailangan yung parang confirmation receipt, nandun yung company name, TIN, taxable year, file name submitted. So, yun yung unang-una mong document. Yung confirmation from the BIR kung nag-submit ka through EAFS. And then, the complete financial statement. Ang sabi kasi dun sa memorandum, must contain the basic components under revised SRC Rule 68. So, ito yung statement of financial position, statement of income, changes in owner's equity, notes to financial statement. And then, dapat yung mga material deficiency or misstatement, nakalagay din. And yung acceptance kasi ni SEC nung isa-submit mo, hindi pa siya subject for review yan eh. So, hindi porket tatanggapin nila is okay ka na. So, i-review pa din nila yan and pwede ka pa rin magkaroon ng penalty kung may hindi ka sinunod sa mga rules nila. So, kung above threshold ka, above threshold ka, nagsasabay kayo, nagsasabay. Ng 3 million pesos, ang i-upload mo ay audited financial statement. Kung below 3 million pesos, ang i-upload mo kasama ng financial statement mo ay yung SMR signed under oath. O, ikaw naman, Mike. Nakakat ka kanina. Anong sinasabi mo? Ano yung sinasabi mo kanina, Mike? Nagsasabay kasi yan, Mike, sa kabilang slide. Meron yung mala po, oo. Hindi, yan mo lang muna mag-recommend si Mike. Sige, Mike. Para kasi hindi marami kasing naguguluhan dun, sir, pagka nagsasubmit na sila dito sa SEC ng FS nila and sometimes JIS. So, ang ano kasi dyan, ginagawa, pinipicturean lang. So, hindi ini-scan. So, malabo yung yung resolution. So, hindi nasusunod yung required. Kaya ang ginagawa ni SEC, nire-reject niya. Eh, ang problema nun, kung last minute ka nag-submit at nireject niya, wala na, as if di ka nag-file on time. Okay. Akala ko naman, does not prevent penalties. Tanggapin lang. Tapos tingnan na lang sa non-compliance. Ganun din yun eh.